Situation 10. The rigid bar CDE is attached to a pin support at E and rests on the 30 mm diameter brass cylinder BD. A 22 mm diameter steel rod AC passes through a hole in the bar and is secured by a nut that is snugly fitted when the temperature of the entire assembly is 20 degrees Celsius. The temperature of the brass cylinder is then raised to 50 degrees Celsius while the steel rod remains at 20 degrees Celsius. Assume that no stresses were present before temperature change. Calculate the resulting stress in the cylinder. If we're going to look dun sa figure, walang mga gaps. So, ibig sabihin, kapag merong gumalaw, or let's say may humaba or may umikli, magkakos siya ng stresses. Halimbawa, si BD, katulad sa problem, si BD raw, in-increase yung temperature ni BD. So, ang mangyayari, dahil in-increasean mo yung temperature ni BD, so hahaba siya, pero dahil connected siya sa rigid bar, pinipigilan siyang humaba ng rigid bar. So, ang effect nun, habang humahaba siya, kinocompress naman siya ni rigid bar CDE. Okay? Ang mga magiging deformation dito is that, una, dahil sa pagtaas ng temperature ni brass cylinder, humaba siya ng certain amount, pero dahil bumangga naman siya sa rigid bar, kinocompress din siya at the same time. No? So, humaba and then na-compress at the same time. Sige, so we're going to represent yung mga changes na yan. Sige. So, simplify natin yung figure. So, let's say ito yung ating rigid bar. Tapos, ito yung ating rod. Tapos, we have the brass CD. So, ang nangyari, umangat si BD. Sige, let's say paangatin natin si BD sa drawing. So, dahil umangat si BD, nandito na siya. No? So, halimbawa, walang rigid bar sa taas. So, kung walang rigid bar sa taas, hahaba siya. Diba? So, dahil humaba siya, mag-i-increase siya ng certain length or mag-i-increase yung length niya by certain amount. Pero, dahil bumangga siya sa rigid bar, instead na yan yung magiging full length niya, imbes na ma-reach niya yung point na to, ibabalik siya ng bahagya ng rigid bar. So, from here, napunta dito, and then kinompress ulit ng rigid bar, so napunta na lang dito. So, ito na yung final point nung brass CD. Okay? So, dyan ngayon napunta yung final position ng ating bar. So, gamit ako ng green para sa final position ng bar. So, kung makikita nyo, how do we represent itong length na to? So, previously, yung length na nasa taas, so, mula dito hanggang dyan, yan yung magiging thermal deformation ni BD. Kasi nga, humaba siya eh. So, kung walang rigid bar, hahaba siya up to that point, no? So, yan yung thermal deformation ni BD. And then, yung inikli niya sa taas, diba, humaba siya, tapos binangga niya yung rigid bar, mako-compress siya kasi bumangga siya sa rigid bar eh. Yung iniliit ng length niya, yan naman yung deformation due to compressive force na na-develop kay BD dahil bumangga siya kay rigid bar CDE. Okay? So, meaning, ang final deformation niya is this one, ST minus deformation axial BD. Okay? Next, si AC naman, wala siyang naging temperature change. So, kung ano man ang deformation kay rod AC, dahil yan sa tensile force na na-develop, no? So, bakit nagkaroon ng tensile force kay AC? Kasi, tignan nyo si BD, di ba, humaba siya, tas na-compress. So, ang nangyayari, tinutulak ni BD yung rigid bar. So, tinulak ni BD yung rigid bar. So, ang effect nun, ihilahin naman ng rigid bar yung AC mo. Tinulak ni brass BD yung rigid bar. So, parang nag-a-apply siya ng compressive force. Kaya, towards the joint or towards the area yung force. So, pag inangat mo yung rigid bar, so ang tendency, yung kabilang dulo ng rigid bar, ihilahin naman niya si AC, di ba? Kaya nagkaroon naman ng tensile force dito. So, tensile force kay AC, compressive force kay BD.
Sa E naman, hindi gumagalaw si E kasi nakapin siya. So, kahit anong mangyari, ang gagalaw lang ay yung point C tsaka D kasi dun lang yung mga points kung saan may mga nakakabit na deformable bodies. Okay? Pwede natin ma-relate yung mga deformation niya by ratio and proportion. From this triangle, ang deformation na to ay AC and then ang deformation dito is temperature minus actual deformation ni BD. This is 0.45 meters, tapos ito 0.3 meters. So, by similar triangles, deformation AC divided by total length ng triangle, 0.75, equals thermal deformation ni BD over 0.3. Okay? So, this is our first equation and ito yung tinatawag nating compatibility equation. And then, next, yung isa nating equation manggagaling sa equilibrium. Ito yung rigid bar natin. Sabi natin may force na compressive galing kay PD. Let's say F naman gamitin natin. And then, may tensile force kay AC. May reaction sa E kasi may pin dyan. So, meron kang EY tsaka EX. So, para hindi na natin isolve ang mga reaction sa E, ang gawin natin, mag-sum tayo ng moment about point E. Kasi pag nag-moment ka about point E, magka-cancel yung mga forces dyan, no? So, summation of moments about point E, let's say positive counterclockwise ang sign convention natin. So, we have FAC. Ang moment arm ni FAC, so pag sinabing moment arm, that is the distance from the force papunta dun sa point kung saan ka nagmo-moment. Force natin is FAC. Ang distance niya papunta kay E is 0.75. So, counterclockwise, yung nakikreate na direction na moment. So, positive. And then, si FCD, clockwise yung moment niya, kaya minus FCD times 0.3 equals 0. So, this is now our equilibrium equation. Okay? Simplify natin yung incompatibility equation natin. So, ipasok natin yung formula ng deformation. So, for delta AC, F AC times the length of AC. Sige, simplify ko muna. FL over AE. Si 0.75, lipat ko dito sa kabila. So, pag nilipat ko si 0.75 sa kabila, magiging 2.5, no? So, 2.5 times thermal deformation. Take note, ang thermal deformation formula natin is alpha L times delta T. So, alpha is the coefficient of thermal expansion. Sige. So, ang delta T natin is alpha L delta T minus deformation ni BD, that is force L over AE ni segment BD. Okay, so substitute na natin yung mga values. We have FAC. Ang length ni AC ay 900. Ang area ni AC ay steel rod si AC na merong diameter na 22. 22 daw ang diameter ni AC. Ito, 22. So, ibig sabihin, area niya is pi over 4 times 22 squared. Modulus of elasticity ng steel given sa table, that is 200,000 megapascals equals 2.5. Substitute natin yung formula natin ng coefficient of thermal expansion. Take note, this is for brass BD. So, ang gagamitin mong thermal expansion coefficient ay yung kay brass BD. Huwag malito, no? Baka lang magkamali ng substitute. So, 20.9 times 10 raised to negative 6. Delta T is the temperature change. Sabi, ang initial temperature is 20 and then raised to 50. Raised to 50. Ibig sabihin, naging 50. From 20, naging 50. So, ang magiging change in temperature delta T is yung difference ng dalawa. Final temperature minus initial temperature. Minus FBD. Length ni BD ay 300. And then, cylinder si BD na merong diameter na 30. So, ang area ay pi over 4, 30 squared. And then, ang modulus of elasticity ay 105.
Okay? So finally, we now have our two equations. Ito yung ating modified first equation. Ang second equation is ito yung equilibrium. Ayan. So we can now solve for F sub AC and F sub BD pala to, sorry. F sub BD. Okay?